Mga sulat, na puno ng pangako. Ang baryo, sa bayan ng may api, ay may isang bata na nagngangalang Luningnang, mahilig na siyang kumuha ng mga piraso ng papel, at lapis, para magsulat. Tuwing papalapit ang Pasko, kakaiba ang kanyang ginagawa, isusulat niya ang kanyang mga pangako sa isang piraso ng papel, ibabalot ito ng makulay na tela, o carton, na kanyang binibili gamit ang kanyang baon, at ilalagay sa tabi ng kanilang Paskuhan bilang regalo para sa Diyos. Ngunit si Luningnang ay kilala bilang batang pasaway at makulit. Minsan, tinanggal niya ang mga dekorasyon sa Paskuhan ng kapitbahay at iniligaw ang kanilang alagang pusa. Minsan naman, binasag niya ang mga pinggan ng kanyang ina habang naglalaro sa kusina. Sa kabila ng mga ganitong gawain, tuwing Pasko ay laging nakasulat sa kanyang sulat, "Mabait na ako ngayong darating na taon, Diyos. Hindi na ako magiging pasaway at makulit. Pupurihin kita palagi." Pagkatapos isulat ay maingat niyang ibinabalot at inaalay. Nang lumaki si Luningnang at maging dalaga na, patuloy pa rin siyang nagsusulat ng mga sulat tuwing Pasko. Ngunit ang kanyang ugali ay lalong lumala, naging masama siya at mapanglait ng kapwa. Sinasabi niya ang mga masasakit na salita sa mga kaklase niya na hindi kayang bumili ng magagandang damit, at minsan pa ay sinira niya ang proyekto ng isang kaibigan para lamang siya ang mapansin ng kanilang guro. Ngunit sa kanyang mga sulat para sa Diyos, laging may ganitong pangako, "Hindi na ako manlalait ng kapwa, Diyos. Mamahalin ko sila at tutulungan sa abot ng aking makakaya." At muli niyang ibinabalot ang mga ito at inilalagay sa tabi ng kanilang puno ng Pasko. Taon-taon ay nagpapatuloy ito hanggang sa tumanda na si Luningnang. Ang kanyang mga kamay ay naging mamaga na, at ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo. Hindi na niya kayang kumuha ng lapis at papel para magsulat, o magbalot ng mga regalo para sa Diyos. Isang araw, habang naglilinis siya ng kanilang bahay, natagpuan niya ang isang malaking kahon na puno ng mga nakabalot na regalo. Ito ang lahat ng mga sulat na kanyang inaalay sa Diyos mula noong siya'y bata pa. Sa kabila ng paninikip ng kanyang dibdib at pagkahilo, pinilit niyang buksan ang mga ito isa-isa gamit ang kanyang mga panghihina ng kamay. Habang binabasa niya ang mga salitang kanyang isinulat noon, luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Bawat sulat ay puno ng mga pangakong hindi niya natupad, pangakong maging mabait, hindi makulit, hindi manlalait, at maging mabuting tao sa kapwa. Ngunit ang kanyang mga ginawa sa buhay ay salungat sa lahat ng iyon. Ngayon ay matanda na siya, walang lakas, at halos hindi na makakita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na kaya pa niyang gawin. Humiga siya sa kanyang kama, isinandal ang ulo sa unan, at isinara ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip at puso, nagsimulang magsalita siya ng tahimik para sa Diyos, hindi na sa pamamagitan ng sulat, kundi sa pamamagitan ng tunay na paghingi ng tawad. Sinabi niya ang lahat ng mga bagay na kanyang pagsisihan, at ipinangako niya na kahit na sa kakaunting oras na natitira sa kanyang buhay, gagawin niya ang lahat para maging mabuti at magpakita ng pagmamahal sa iba sa paraang kaya niya. At sa kanyang puso, alam niyang hindi pa huli ang lahat para magbago. Hindi sapat ang mga pangako lamang na isinusulat o binibigkas, kailangan itong ipatupad sa mga gawa at kilos araw-araw. Mahalaga rin na hindi dapat hintayin ang pagtanda o mga huli na pagkakataon para magbago, humingi ng tawad, at mamuhay ng may kabuluhan at mabuti sa kapwa. Bagamat maaari tayong gumawa ng mga pagkakamali, hindi pa huli ang lahat para magsimula ng mabuti at ipakita ang tunay na pagbabago sa ating pag-uugali.